ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Linog. Mga residente sa Manay, Davao Oriental, subling nangalisang sa kusog nga magnitude 5.6 nga aftershock. Fivolks, nakatala na og kapin libo ka aftershocks human sa linog. Upat ka establisimento sa Davao City, dili una pasudlan ug upat ang restricted access base sa pag-inspeksyon sa Davao City Office of the Building Official. Sa gunsong pagpanuli sa riding in tandem suspect sa Cagayan de Oro City, nakuhaan sa CCTV, kapulisan, dunay persons of interest. Batang Pinoy game sa General Santos City sunod semana, magpadayon bisa na sa nahitabong linog. Og napulo ka modernong bus units nga gipalit sa Davao City LGU nangabot na. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Lord! Nakabati na sabog kusog nga aftershocks ang Manay, Davao Oriental kaganina buntag nga nabati sab sa Davao City. Atong sero ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, na trauma na gyud ang mga residente dinhi sa Manay, Davao Oriental tungod sa mga kusog nga linog sa Gunson pagyod ang aftershock. Linog. Iso dyan! Chico Bain! Babagwan, labas lang ka muna, labas! Samtang gashoot ang news team sa sitio Bubuan sa Barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental. Alas 10 sa buntag kaganiha. Nabati na mo ang kalit nga pagtayog. Rason nga nagdinaganay pagawas sa ilahang balay ang mga residente. Kay Natrauma na ako, ma'am. Uy, Kinihuma na bati ang magnitude 5.6 nga pagtayog alas 10 kaganihang buntag nga gisundan pa sa laing mga aftershock. Tungod ini, labihang kahadlok ang gibati sa mga residente. Maong sa gawas sa ilahang mga balay paghihapon sila nangatulog. Ang balay ni Tatay Marcel gipahapa sa kusog nga pagtayog. Busa sa tent ka gidonate siya nagatulog. yung higaan ko, ma'am, paggabi, wala na ako, ma'am. Patay na ako, ma'am. Kasi, ma'am, yung kutsyon ko, ma'am, yan ang higaan ko, ma'am. Ang balay ni Jacel, delikado na puyan tungod sa dakong damyos. Hirap na talagang tumira dyan, ma'am. So saan kayo natutulog? Sa labas na, yung mga tent. Ang uban din hinasa subidahon nga bahin sa barangay nagtiner tungod sa kahadlok sa tsunami. Din hinasab sila galuto. Ang amin na lang lakas ang Panginoong Diyos. Guba na sab ang mga karsada sa nasangpit nga barangay tungod sa linog. Sa Davao City, nabati sab ang pagtayog kaganihang buntag. Gani na undang ang session sa Davao City Council ug gilayong nanggawa sa SP Building ang mga empleyado ug mga opisyal. Hinoon, human sa pipila ka minuto, dihang nasuta nga luwas na, gilayong namalik ang mga empleyado ug ipadayon ang session. Base sa dato sa Fivolks, ikaupat na kasinati o pagtayog ang Manay. Sulod lang sa usa ka oras kaganiha nga milapas sa magnitude 4 ang gikusgon. Unang nabati ang magnitude 5.6 nga pagtayog alas 10 sa buntag kung asa natala ang lokasyon niini sa Manay. Nasundan pa kini og laing pagtayog nga miabot sa magnitude 4.7 alas 10:19 sa buntag. Human sa 30 minutos, magnitude 4.9 nga pagtayog ni sab ang nabati sa Manay alas 10:49 sa buntag. Ug ang ikaupat nabati alas 10:51 sa buntag nga miabot sa magnitude 4.1. Sumala sa Fivolks aftershock kini sa nabating kambal nga linog niadtong Biyernes. As of October 14, miabot na sa dilibubo sa 1,200 ka aftershocks ang nabati human sa magnitude 7.4 ug 6.8 ka linog sa Manay, Davao Oriental niadtong Biyernes. Sara, taliwala sa mga nasinati nga katalagman din hino ang mga residente sa Manay mapasalamaton gihapon sa mga tabang nga gihatag sa nagkalain-laing LGU, mga managlahi nga mga grupo, ingon man mga private individuals. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren.
Salamat, Zara. Sa gunsong pagpanuloy sa gingong riding in tandem nga mga tulisan sa nagkadiyang tindahan sa Cagayan de Oro City, nahulikam kapulisan at dunay persons of interest sa mong kaso. Ano yung report ni Cyril Chavez? Adlawng Domingo, Oktubre 5, pasado las 7 sa gabi, nakurat kining usa ka store attendant yang kalit misulod sa ilang tindahan sa barangay Bugo. Ang usa ka lalaki dayon duol kaniya samtang gaihap kini sa halin sa mong tindahan. Gipagawas ang bitbit nga pusil sa sospek, dayon deklara og tulis. Pausa-usa nga gikuha sa sospek ang tanang papel nga kwarta sa mong tindahan. Taod-taod, miabot sab ang kaubanan sa mong armadong sospek sa ilang paggawa sa tindahan. Ang lalaking nakapula og jacket, makita pa nga nanguha og sako sa bugas. Samtang ang laing sospek, gikuha sab ang mga cellphone unit sa mong tindahan. Pagka Miyerkules, Oktubre 8, pasado las 7 sa gabi, nakurat kining duha ka mga bantay sa usa ka tindahan sa Puerto Public Market sa Cagayan de Oro City. Sa kalit nga pagduol sa armadong tulisan, may deklara kini og hold up sa mga biktima og nimando nga isulod sa ecobag ang halin sa tindahan. Diyang nakamatikod nga adunay nakabantay sa hitabo. Gilayon sab niya kining gipanghulga og gibira pa ang usa sa mga lalaki ngadto sa suok nga lugar og gitiunan og armas. Wala madugay, may sibat gilayon ang suspect sa wala matino nga direksyon. Sumala sa Puerto Police Station, aduna na sila persons of interest sa mong krimen. May mga incident din at saka may mga kaso din dati yung mga personahe, sir. Pero hindi na natin ilabas, sir, kaya baka maano yung follow-up operation natin, sir. Karon, ilan na lamang ginapaabot ang reklamo gikan sa mga biktima aron maduso na ang kaso batok sa mga suspect. Pinupuntan naman natin sila pero by that time wala sila sa bahay, may nabibisihan din sila. Pero sana kung makapunta sila dito sa opisina, sir, i-file na agad natin yung kaso, sir. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Upat ka establishmento sa Davao City ang gimanduan sa Davao City Office of the Building Official nga bawal una pasudlan o gamiton samtang laing upat sab ang restricted ang access. Kini tungod sa nakit ang mga danyos human ang sinating kusog nga linog ni adtong Biyernes. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sarabo sa City Government of Davao nga magpabilin ang business-friendly environment sa syudad apan dili makompromiso ang safety sa mga Davaoenyo. Ug karon nga dunay paghatag ang OCBO ngadto sa mga establishments og red o yellow tag notices dunay mga pamaagi ug kondisyon kung paunsa nila kinahanglan nga i-repair ang mga nadanyos nilang istruktura. Nadanyos nga mga haligi, pader, kisame ug uban pang partes sa building. Kini nga mga danyos ang isugat sa inspectors sa gipahigayon nga rapid visual inspection sa Office of the Building Official ug Philippine Institute of Civil Engineers Davao City Chapter. Human ang kusog nga linog ni atong Biyernes nga gisundan pa sa aftershocks. Ang maong inspeksyon may resulta sa pag-issue sa OCBO ug tag notices sa mga establishmento nga nakitaan og danyos. Red tag alang sa mga istruktura nga nakitaan og severe damage o gikonsidera nga delikado alang sa occupancy. Ang mga gihatagan og red tag, istriktong ginabawal ang occupancy sa istruktura. Gikinahanglan og komprehensibo nga structural assessment o ginabawal ang pagsulod o paggamit sa premises hangtod sa makompleto ang tanang repairs ug mahatagan og clearance sa OCBO. Pag red tag, definitely ang but pasabot ana panghawa mo diha, ayaw mo pagpuyo, dili na siya safe. Red tag doesn't mean nga kahugnoon na imong building, but it means that there is imminent danger. Karon, kung naamo diha nga mga kondo niya, ang building admin ninyo, moingon sa inyo nga, dili, oy, safe ra, ingon si engineer, safe ra, ilahar atong sulti. As far as we are concerned, as far as the city government of Davao is concerned, nag-issue mig red tag, but pasabot ana, dili dapat na siya gina-occupy. Yellow tag alang sa nakitaan og moderate structural og non-structural damages nga gikinahanglan og repairs. Una ang full re-occupancy. Restricted ang paggamit sa building. Dunay areas nga magpabiling accessible under controlled conditions ug dunay pagtugot gikan sa OCBO. Gimanduan ang tanang establishmento nga istriktong tumanon ang mga kondisyon og safety requirements nga gilatag sa OCBO
una tugtan ang reoccupancy. Sa pahayag sa Mapua Malayan Colleges, Mindanao, nitong October 12, natapos na ang masusing inspeksyon sa ilang campus building sa usa ka engineering consultancy firm. Nagpabilin nga intact ang overall structural integrity sa building. Dunay nakita nga non-structural damages sama sa aesthetic ug architectural components nga nanginahanglan og minor interior repairs. Isumita dayon nila ang structural integrity certification sa ilang building sa Davao LGU. Sa pahayag ang gipagula sa Vivalde Residences Davao, nakadawat sila og certification gikan sa usa ka engineering consultancy firm nga gikumpirma nga nagpabiling intact ang structural integrity sa ilang building. Giilasab nila ang yellow tag nga gipagula sa Okbo kanila. Nakig-alayon matud pa sila sa Okbo og magmontar og dugang resilience measures aron mas mahimong luwas ang ilang building. Ginapangayuan pa og pahayag ang ubang establishmentong anaa sa listahan. While that can be true, I would still argue, di ba very recently in some place in Quezon City or Metro Manila na ay mga bata na nitabok lang, natagakan o plastering sa ulo. Di ba patay to? Even in Davao City, an 80-year-old man, di ba, nahulugan o unsapod, patay to. So it's not just the integrity of your structure. It is safety as well. Abiso sab sa Okbo ngadto sa management sa mga establishmento nga dunay katungod ang Okbo nga maglusad og inspeksyon. Kini human dunay usa ka BPO company nga wala pa sudla ang ilang inspectors. I would like to remind you guys, ayaw ninyo pug nga ang public officials o ang regulatory offices sa pagbuhat sa among trabaho. Kay og in that course, naay simba ko lang mahitabo nga disgrasya, ako yun ang isingil sa inyo ha. Ayaw na ninyo buhata. Kay ang kinabuhi biya sa tao, di biya ninyo kaya bayaran. Sara nagpadayon karon ang nahimo nga inspeksyon no sa mga otoridad sa mga buildings nga gi-report nga dunay mga visible cracks. Samtang kung dunay mo makita nga mga cracks no ug dili gid safe ang inyong building, mamahimo ka nang i-report sa Davao City Report aron maadtuan sa mga inspector. Ug kung ginapa-duty gihapon mo sa building nga sa tan-aw nyo dili na safe tungod kay dunay mga cracks ug uban pa nga mga danyos, mamahimo ko mong mo report sa Department of Labor and Employment. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka cease and desist order ang ipagula sa DNR Environmental Management Bureau Region 10 aron ipaundang ang operasyon sa transfer station sa mga basura sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City tungod wala kini pagtugot sa ahensya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipahunong una sa Department of Environment and Natural Resources Office, Environmental Management Bureau Region 10, kon DENR EMB 10, ang operasyon sa transfer station sa mga basura sa bagong garbage collection contractor sa syudad nga anaa sa Zone 3 sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City. Kini pinasikad sa cease and desist order sa ahensya ni adtong October 8, 2025. Sumala pa nga walay permit to operate ang maong transfer station. Una na nga gibutyag ni Clenro Head Engineer Armin Cuenca nga lakip sa term of reference sa bagong kontraktor sa basura ang paghimo sa transfer station aron dili na kinahanglan nga musaka pa sa sanitary landfill ang tanang truck sa basura. Tanaw na ko unsay mga na-issuance o na-issuance o sa SUCOS order unsay mga rason niya. Siyempre ang SUCOS order pa-comply ramang kaana. Dugang ni Konsehal Salcedo nga dili naman kuno kinahanglan ang environmental compliance certificate sa usa ka transfer station apan adunay mga requisitos nga kinahanglang ipasa una sa DENR EMB 10. Gipaspasan na sab ang pag-ayo sa nadaot nga dalan sa sanitary landfill sa Barangay Pagalungan alang sa mas paspas nga paglabay sa mga basura. Ang assurance sa ila nga dili ni gid magtabo nga mabaho. Kaya gano man di man pud kami mismo na sa pangutundanan di man mi gusto nga may tabo kay kung naapektahan sila, maapektahan man pud ni. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Naabot na ang napulo ka modernong bus units nga gipalit sa City Government of Davao nga mo'y dugang kasakyan
sa Davaoenyo commuters. Nakatagda kining muhanyag og libreng sakay sa mga Davaoenyo matag peak hours. Anay report ni Argil Relator. Ang napulo ka city air-conditioned buses, PWD friendly, dunay ramp o designated seat alang sa PWDs, dunay CCTV cameras, TV monitors, stop buttons, automated passenger counter, bike rack, ug uban pa. Lakip sa pagpalit sa bus units ang gikinahanglan nga fleet management systems alang sa monitoring ug maintenance sa matag bus unit. Mipalit og napulo ka bus units ang City Government of Davao ubos sa Davao Interim Bus Service aron maalibyuhan ang problema sa kakulangon sa pampublikong sakyanan labi na matag peak hours. Sa inisyal nga plano, mubiyahe kini gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Apan pwede kini nga mag-adjust depende sa data nga makuha. Sanglit dunay automated passenger counter ang bus, diin maihap kung pila ang mga pasahero nga nagasakay. So for these 10 buses, this is primarily targeted or to be used for katong peak hours good na nakita sa city government na medyo naikit panginanglanon. It will be free for everybody na pwede makasakay. Gi-applyan na ngadto sa LTFRB ang mga ruta o ginahulat na lang ang approval ni ini. Nakatakda kining i-anunsyo sa sunod semana. Tunga-tunga sa Nobyembre, nakatakda na kining mubiyahe. Doon na say mag-onboard nga marshals aron makatabang sa driver sa pag-manage sa mga pasahero. Ang matag DC bus unit adunay 48 ka seating capacity. Apil na din ha ang para sa persons with disability. Ug gawas ni ana mamahimo sab ang standing kung asa dunay 20 ka mga grab bars dinhi. Apan sumala pa, pwede pa kini nga madungagan nila. Padayon ang training sa 22 ka bus drivers. As soon as these buses may be able to be used for training, we will have our drivers actual driving din sila aning mga units that they will be assigned to. Gilauman nga sa operasyon, muhunong kini sa designated bus stops. Ginahulat na lang sab ang delivery sa bus stop signages. Gawa sa dugang kasakyan sa mga Davaoenyo, pamaagi sab kini nga makakuha og pagtulunan sa pagpatuma na sa mas dakong Davao Bus Project. Diin usa ka libo ka mga bus na ang mamasahero sa Davao City puhon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Law graduate ug kanhi empleyado sa National Irrigation Administration 10 gipusil patay samtang gamaneyo sa iyang kotse sa Cagayan de Oro City. Biktima gingong gabulgar sa daw mga anomalya nga gakahitabo sa NIA 10 una kini namatay butang nga gitutukan sab kini sa PNP. Ano ang report ni Cyril Chavez. Sa kuha sa dashcam video, gikan sa usa ka sakyanan nga anaadol sa lugar sa krimen. Kita ang usa ka itom nga kotse nga galata sa dalan sa Zone 1 Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Wala madugay diyang ni minor kini tungod sa traffic. Kalit adunay motor nga adunay angkas ang mitapad niini. Dayon pusil sa driver sa mong kotse sa makadagang higayon. Gani madungog pa ang sagunsong buto sa pusil. Paspasab nga misibat ang riding in tandem suspects ngadto sa dili matino nga direksyon. Sumala sa kukpo ang biktima giilang si Nero Kyle Antatico usa ka juris doctor ug kanhi empleyado sa National Irrigation Administration 10 kun NIA 10. Gidala pa sa ospital ang biktima sa rescuers apan wala madugay. Namatay kini tungod sa grabing samad pinusilan. Tungod sa hitabo, gikondena sa Integrated Bar of the Philippines, Misamis Oriental og civil society organizations kung asa miyembro ang biktima. Nailan ang biktima nga walay kahadlok nga mibarog sa iyang gituhuan, labi na sa pakigbisog batok korupsyon. Tungod niini, usa kini sa mga anggulo nga ginalantaw sa kapulisan nga posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Nasayran sab nga Nobyembre pa sa milabing tuig, nakadawat na og hulga sa iyang kinabuhi ang biktima. Right now, we are considering all angles, no? Personal man kana, work-related, other nga mga motibo, mao kana agi ko na konsidera nato ang tanang anggulo. And dito kita sa kung asa kita itudlo sa ebidensya nga anaa ka nato. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang buhatan sa NIA 10. Apan may balibad na sila sa pagpa-interview at tubangan sa kamera.
isip pagrespeto sa nagpadayong investigasyon sa kaso. Apan sa official statement sa NIA 10, ilang gipaabot ang ilang pahasubo sa nahibiling banay sa biktima og nasayod sab daw sila sa mga nanggawas nga storya kalabot sa mga proyekto sa NIA 10, butang nga ilaha kining ginatutukan o ginaimbestigahan. Nakikoordina na sab sila sa mga ahensya aron ma-review o ma-verify ang mga kabalaka. Ilang pasalig sab nga magpabilin silang transparent o dili sa magpasagad sa mga posibleng anomalya sa ilang mga proyekto. There will be no secret counts no, sa kaning insidente kung asa kita itudlo sa ebidensya. No? Managot ang dapat managot. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Gikasa sa kapulisan sa Davao Region ang entrapment operation sa gingong iligal nga nagakupot og pusil sa Davao City. Ang target, usa nila kakabaro ug manager sa usa ka security agency. Nakaalerto si Argil Relator. Dihang mikagat sa poser buyer nga pulis. Gilayong gi-corner sa kapulisan ug gipahapa ang mga target sa entrapment operation sa Rojas Avenue, Davao City, Lunas sayo sa buntag. Ang napalitan og armas usa di ay kapatrolman nga nadistino sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB 14 sa Pro Bangsamoro Autonomous Region. Ug kauban niini nga usa ka manager sa security agency. May possibility na kasi manager siya ng isang security agency, sir. And then itong tropa natin, isa sa mga tropa natin is parang nagtutulungan para may siguro may protection, pero ongoing pa rin yung investigation na kinakandak ng kapulisan natin, sir, para masiguro natin kung ano talaga yung mga connections ng mga individuals na nahuli natin, sir. Nakadawat og report ang Regional Intelligence Division 11 pinaagi sa Barangay Information Network labot sa illegal nga pagpamaligya og armas sa mga suspect. Nakumpiska sa mga suspect ang 5 kanagariiyang kalibre sa pusil. Lakip na ang service-issued firearms sa pulis, magazines ug mga bala. May kalalagyan ka talaga. Hindi lang criminal case ang harapin niya, kakibat na doon yung administrative case. Once na filean ka ng kaso, sir, no, criminally, meron talaga yung kaakibat na administrative. So, may possibility, sir, na papailan talaga siya ng administrative case, sir, sa region, sir, no. Kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan nga wala pa'y pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Ubay-ubay sab ka mga balay ang nadanyos dihang nabati ang magnitude 7.4 nga linog sa Caraga, Davao Oriental. Gani gideklara na ang state of calamity sa lungsod tungod sa kadaot dala sa linog. Ani ang report ni John D. Esteban. Tapos dire katong sala, kaning dire sa park. Wa damhan ni Nanay Lubinya nga sa usa ka pamilukan. Mahugno ang iyahang balay sa Barangay Santiago, lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Diha mitayog ang magnitude 7.4 nga linog niadtong Biyernes. Nasayangan siya pag-ayo, ilabi pa nga gipundar nila kini sa iyahang bana nga bunga sa ilang pagpaningkamot. Apan bisan pa man ini, nagpasalamat gihapon siya kay wala sila maunsa. Swerte mi kay wala mi dire kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami, patay gyud mi mag-asawa. Sa pagkakaron ma'am, lisod gyud kaayo kay wala gyud mi makaibalo kung asa mi padulong unsa yamong buhaton. Basta nga mo karon blanco pa mi karon na trauma gyud mi ma'am sa mga panghitabo. Ang silingang balay gipahapa sab sa linog. Sobrang hirap. Ulan, hangin, lindol na naman. Kagabi, lindol din. Madaling araw, ganun. Ito po yung sa amin, mama. Nibigay na sab ning likod nga bahin niining balaya tungod sa kusog nga pagtayog. Nangaliki na ang pader og salog. Maong sa gawas na lang sa balay mga tulog ang tagtungod. Ang kailangan lang po namin dito ngayon yung mga materyales at saka yung wala po kami pambayad. Kakaya ngayon na wala kaming wala pang panghanap buhay. Paano na yan ngayon? Parang nalilito na po kami. As per instruction ni Mayor Osnan kahapon, kami po ay mag-duty muna sa aming gymnasium at saka maglalagay din po kami ng mega tent at doon po namin ilalatag yung mga
tables and computers po namin. Nagdeklara na og state of calamity ang lokal nga pagamhanan. Rest assured po na yung fund will be utilized and rationalized po for the support doon sa pamimigay ng tulong sa mga apektado and of course pag-restore ng mga facilities na nasira dito sa local government. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Nakitaan og dakong liki sa pundasyon ng usa ka school building sa usa ka pampublikong tunghaan sa General Santos City human ang pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental ni atong Biyernes. Integridad sa mga building gilaumang masuta sa gobyerno. Ani report. Klaro na kaayo ang mga karaan nga kabilya kung lilion sulod niining dakong liki sa pundasyon niining usa ka school building sa Dadyanga South Central Elementary School, General Santos City. Matud sa school DRRM, atol sa ilang ocular inspection, misamot kuno kini kadako human na sinati ang pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental niadtong Biyernes. Upon checking, meron kami nakita ng mga minor cracks sa iba't ibang classroom at meron din kami nakita na major crack dito sa aming old building namin paaralan kung ito siya sa poste talaga. Hinoon, nabuhatan na kini sa tungaan og situational report o gilauman nga ma-inspect. Pinasa namin sa division office. Need namin po ng technical inspection for the building kung pwede pa siyang i-occupy or safety pa ba siya for occupancy ng mga bata. Usa lang ang maong tunghaan sa nagpatuman og blended learning modalities. Humanula pa gitugutan sa LGU ang face-to-face class hangtod adlawng Martes alang sa ipaygayong structural inspection and safety assessment. For public structures no na ang nag-implement is the DPWH. It is the DPWH who will do that. Kasama sa kanila yung mga national roads and bridges. No? And then for the private buildings out, no, for structures naman that were funded by the local government unit, it is the City Engineering Office. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Samdan ang usa ka ice cream vendor human nabanggaan og tricycle dihang naninda sa General Santos City. Ani ang detalye. Maayong pagkabalintong nining ice cream cart human mabanggaan sa nagsunod nga tricycle sa Barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 3 sa hapon adlawng Biyernes. Gumikan sa impact, nagkatag ang mga baligya nga ice cream cone gikan sa nabuak niini nga stante. Atol sa hitabo, samdan sa kamot ang 23 anyos nga ice cream vendor, sanglit ang kamot niini nga naghawid sa handle sa moong ginatuklod nga cart ang unang nabangga sa 36 anyos nga tricycle driver. Tanaw ko marag kusog ang daga niya, wa niya nakita guro. Sumala sa tricycle driver nga nakabangga. Samtang gilatas niini ang kadalanan kung asa ana sa unahan ang maong ice cream vendor, duna kunoy mga sakyanan nga kusog nga nangagi. Apan gilikayan niya kini hangtod nga naigo siya sa maong ice cream vendor nga kalit daw mihunong. Ay namag ko siya sugat na sakyanan. Siyempre, naman dire. Di naman po nasulti nito ang ibang sakyanan magpagilid kaayo. Niya kay naghunong mo siya din, naglingi siya digto. Nalikayan pa na ko siya pero ano gay siya sa side street din ako siya. Mukabat sa 3,000 pesos ang danyo sa mong ice cream cart. Gilayon sab gitagad sa barangay ang nasamdan nga biktima aron mapatambalan. Samtang padayon ang koordinasyon niini sa PNP alang sa pag-areglo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Human sa kusog galinog nga miigo sa Davao Oriental ni atong Biyernes, pipila ka residente sa Davao City nga nagpuyo sa coastal area, misaka sa bukirong bahin sa syudad tungod sa kahadlok. Ani report ni Argil Relator. Perting gubaan ni ining kotse sa kilid sa kalsada sa Archaga Street, Davao City. Human madatugan og poste nga gipatakilid sa magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental Biyernes sa buntag. Ug natumba gayod sa dihang mitayog ang magnitude 6.8 nga linog pagkagabi. Maayo na lang kay walay na angin sa maong pagkatumba sa poste. Karon na late na paggabi ni balik na sa linog sila. Kung nagdali na sila tumba, kapit din maabot pagkatumba gani sila. Gilayong gitanggal sa mga personahe sa Davao Light and Power Company ang natumbang poste. Misaka sa Shrine Hills, Matina, Davao City ang pipila ka magbanay nga nagpuyo duol sa dagat.
Dinhi na nila gipili nga temporaryong magtiner sa gabi sa kahadlok sa aftershocks. Mas maayo matud pa nga sa kilid sa kasada una sila matulog, inay makamata na lang sila nga natumpag na ang ilang balay. Hadlok kay tuma mga bata mo giluoy sa tuwang wadag ko wala problema. Sagot namin basta para safety lang mi kaysa diya namin muhawa og ulahin ang tanan lisod ug kayo. Ang uban gidala na ang ilang sakyanan sama na lang sa pamilya ni ining PUJ driver. Gipangduyan sulod sa PUJ ang mga bata. Decision jud mix anira sa srain para masafety gyud ang mga anak kay daghan mga bata gud. Labi na mong balay na silalom dagat jud ang ilalom. Hadlok kayo nya layo pag jud sa dalan, dagan pa kag karsada. Hadlok pa kay maputol ang bridge mong latayan. Ang amo lang nga nang di mi matrap dito kung magkagubot-gubot na. Sa mismong highway una ginapaagi ang mga pedestrian nga manabukay sa Barangay Matina Crossing. Temporaryong wala ipagian ang overpass sa lugar. Ginahulat pa ang structural assessment sa mga otoridad. Sa tala sa FIVOX, human ang magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental, alas 9:43 sa buntag niadtong Biyernes. Nasigundahan kini og magnitude 6.8 nga linog sa susamang epicenter, alas 7:12 sa gabi. Sumala sa FIVOX, gitawag kining doublet earthquake o duha ka linog nga nahitabo ikaduha sa usa ka lugar sa duol lang nga oras ug magnitude. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Magpadayon ang pagpahigayon sa Batang Pinoy Games sa General Santos City, taliwala sa nasinating linog sa syudad. Ano ang detalye? Adlong Biyernes, diyang nakasinati og intensity 4 nga linog ang General Santos City atol sa pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental. Gumikan sa hitabo, gikabalak ang sab sa mga atleta, mga ginikanan ug ubang delegates nga mosalmot sa ipahigayong Batang Pinoy Games karong October 25 hangtod October 31. Hinuon matod sa Sports and Games Development Office. Padayon gyapon ang maong athletic games sanglit wala kunoy report nga dunay danyo sa mga pasilidad nga gamiton sa maong aktibidad human ang nasinating linog. Wala pa may advice na may mga damages ato ang mga facilities na gamiton para sa Batang Pinoy. Tung Friday, naadri si Chairman Pato Gregorio nag-inspect po sa mga venues. According to him, tuloy ang Batang Pinoy. Isip paagi sab aron mamonitor ang kaluwasan sa maong aktibidad. Nakatakdang i-activate ang Incident Management Team. Ang activation ni ini magsugod sa unang pag-abot sa mga delegates karong October 18. We will be activating the Emergency Operations Center na natin as the main coordination hub for the Batang Pinoy. And then of course, activating as well the Incident Management Team. Winner! Ang Batang Pinoy Games, salmutan sa kapin 20,000 ka mga atleta, gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod, aron magtigi sa 27 ka klase-klase sa sports. Kuyog sab niini ang ilang mga ginikanan o guardian. Anasab sa 191 ka local government units ang magsingabot alang sa moong aktibidad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Saktong pag-atiman sa mga kawayan, tukion sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden sa October 18. Ang kawayan dili lang makatabang sa kinaiyahan, pwede sab kining himuong panginabuhian. Kana ang subling hisgutan sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang saktong pag-atiman, pag-ani ug pagproseso sa mga kawayan aron mahimong panginabuhian. Dunasay tour sa managlahing amenities ug features sa sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwedeng mutawag, mag-email o mubisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Mga kapuso, 72 kaadlaw na lang una magpasko. Og mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.